Pinoy Boulevard, one-stop shop. Dito mo makikita ang iyong hinahanap. Madami-dami ka din na pagpipilian. Iba't ibang disenyo ang iyong masisilayan. Sigurado lahat dito pang diinan na pamorma. Presyo ay pasok sa iyong panlasa. Bisitahin nyo na to mga tropa, kung gusto nyo ng maangas na pamorma. Motos Battle League, Tagpasan 6. Nandito pa rin kami sa Pablo Resto Bar and Billiards sa Las Piñas, Pedestal 5, quarterfinals. Mag-ingay tayo para sa parating nating laban. Siyempre gusto kong magpasalamat sa Pablo Resto Bar sa pagpapairam palagi ng venue, sa mga suot ko, 100% Crown Manila, siyempre Ian Angeles, Space 3 Vapors, Bado Boutique, kay Team Kaaway, Pinoy Boulevard 2.0 sa Taiwan, kay Madam Erling Xiao. Kita-kits tayo dyan sa Balagbagan Battle, Sargo ngayong April 5 pala, dyan sa Taiwan. Kita-kits tayo, syempre sa buong Siren Rap Battle League. Maraming salamat sa Diskarte sa Kalye, syempre Floodway Hustlers, Big Daddy Apparel, maraming salamat sa Blacksmith Jewelry na sponsor natin ng championship ring ng Pedestal. Palagi, maraming salamat palagi sa inyo lahat. Sa mga tropang nakasuporta sa atin, AK Visuals, JC Multimedia Studios, Team Atelier, maraming salamat sa inyo lahat. At yun, para sa Pedestal quarters, sa kanan ko galing na Malolos, Bulacan, mag-ingay para kay Calix. Yon, Calix nga pala, shoutout sa Ship Clothing, Crown Manila, ayun, Killions at Gillian. Siyempre shoutout sa Shift Clothing, sa Branded, sa Real Jokes, sa Hypebeat, siyempre Black Manila, sa Your Production, siyempre lalo-lalo na kay Boss Piping, Don Piping pala, shoutouts kay Don Piping. Eto sa kaliwa naman, nanggaling pa ng Valenzuela, mag-ingay para kay Pamoso. Pamoso, shoutout sa Crown Manila, sa Barak Streetwear, sa Hypebeat, sa Ship, sa Killions, mamaya nito. Yon, nagkointos kami, nanalo si Calix, pinili niya mauna si Pamoso. Unang banat para kay Pamoso, Pedestal 5, pakinggan natin. Motos Game! Yeah! Huli kong kalaban dito si Paulo. At klaro aking pagkapanalo. Habang si Mastafit nakalimot kaya natalo. At di yun dahil sa handa mo. Ngayon tahimik na yung Pau, wala na magtatanggol sa'yo gago. At malabo ka ng pala rin, bata kahit dumaan ka pa sa Quiapo. Kung tinalo mo yung pits na yung spit na uwi sa freestyle, ibahin mo bar kung siniksik parang B-side. Hindi ako si Mastafit pero sa stage na to madidikdik ka sa pit style. Wala kang makikitang edge sa mga angulo na para bang fish eye. Kung megalodon ka na may big size, tutustahin kita sa lalim. Deep fry. Siya si Calix, mayabang na battle rapper na may dala palaging tumbler. Puro kabanoan tong Nico. Huwag kang ang feeling varsity, iho, wala ka namang laro dito. Kaya, total wala nang pwedeng pumito, ang naisip kong free throw ay saksakin ka ng kutsilyo. Tsak, magagamit mo na yung tumbler mong litro, panahod sa iiwan ko sa yung gripo. Dahil sa dugo, nabuhay tong beast, kaya salamat sa libre na drinks. Para lang ako si Draco lang ng titrip kasi gagawing drinking fountain yung leaks. Siya si Calix. Calix na sagradong baso sa battle. Bading ka ba, brother? Ibig sabihin, tuwing Sunday, kalips to lips ka ni Father. Pero Pams, dito sa baso, lagay nito alanganin. Sa akin mga shot, taob to agad, walang espiritong sasayangin. Mababaw lang tong baso, kaya easy trial sa akin. Ito spirit of taglas para sa next round, multo na lang yung kakausapin. Pero post-battle interview niya kay Dave Denver, may tinatapos daw siyang 3 kanta. Pero hanggang ngayon, wala pa ring upload mga boss. Tangina ka, magdadalawang taon na, di ka patapos. yung sinabi mo, di man lang natupad. Sobrang kupad, kakaurat. Halatang sa classroom nyo dati, huli kang sumibat kasi ang tagal mong magsulat. Ano ibubuga mo sa akin pagdating sa mic test? Kung sa may beat, di ka nakakapag-rhyme. At yon ang kaibahan ng timeless sa walang time. SK, sabi mo, meron kang half hours. Pero pagdating sa track, taon inaabot at nagagahol. Ano lang ba alam mong record? Logbook sa barangay hall? Tong si SK, ang tagal magproseso. Di tinuloy yung inaayos na konsepto. Patunay lang na pag-opisyal ng gobyerno, sanay dito makapos ng proyekto. Ngayong nakakuha ko ng tiyempo,
Mga pre-practice kong bagsakan ay pain lahat. Mula drill, boom bap trap, di makakapalag. Ngayon bibigyan kita ng beat, siguradong lapat mo sa lapag. Mga unknown na walang kanta, pero yung flow ay iisa. Pwes ikaw na lang maiiba. Di mo na sila katunog kinang ina dahil ang maririnig nila sa'yo, mga buto mong babaliin ko isa-isa. Bibira-birahin kita hanggang mapinsala. Magsumbong ka pa sa kakampi mong Bisaya. Wala akong pake kung unknown ka, ako yung hindi mo pakilala. Yo! Game, game! Siya si Pamoso! Ang rapper na proud makumpara sa haring araw. Sarap tadyakan sa bungo. Ganto itsura ni Apex kung naban sa pulo. Hoy, banban na bano! Aminin mo na kasi ginagaya mo siya. Mula pa nung debut, mula rhyme scheme at gesture, pati paghawi ng hairdo. Guess who? Gantong-ganto dating ni Apex kung in-order sa Temo. Baka may SK boys ka na naman dyan. Wala bang bago? Lagi na lang nauungkat yun. Eh yung pagpaparapol mo ba na ikaw lang nananalo? Di ba yun uri ng korupsyon? Magulang ka, tang ina mo. Dat isa ka sa masangkot. 50 yung slot, 200 per head. Tas yung grand prize mo, undocs. Lahat yata pag didiskitahan, kaya wag lagi sa akin puna. Ginagamit pa ng nanay mo yung e-bike niya, pinaparapol mo na. Pero champion yan sa pulo. Tas nagtitinda ng mga merienda. Grabing credentials, kabilib. Premyo niya sa pulo, 3 pansit bilao, tas sa kanya din yun nabili. Takin na di ako mayaman ha. Pero sa estado at mentalidad ko, di na para pakialaman ka ba ng bayan kasi alam kong masama. Pero kung ikaw nakaupo sa posisyon ko, tas ganyan kahirap sitwasyon mo, baka magnakaw ka talaga. Di ba may galit ka dati sa unknown? Oo, nagsisimula pa lang kami nun sa Motus, puro na yan hate sa kupunan. Kita mo ngayon paano nag-dominate naging laman ng bulungan habang di ka makikilala kung wala si Nego. Kaya dat naisip mo to par na kung famous ang Pamoso but unknown mas popular. Marami ka lang tinitinda. Pero wala kang bagong nahahain na flavor. Kamukha mo si Diwata pero walang overload na nalalapit sa table. Kulang ka pa pumps, you need to gain more kahit kay Nego magpa-mentor. Punchline ko, Isko Moreno, nauubos to ng vendor! Tangina si Masta nga, napaslangat, napasama sa pagsampa, ikaw pa kaya ngastang malakas at basta lang gawa, mapapapasa ka sa mga kasa, mamong patawa, di ko kailangan ng Pamoso, kaya wag tanga-tanga, kaya kitang harapin sa mukha ng mata sa mata. Malamang isasabat yan at iaangat layo ng agwat namin ilang di pa. Pero sa mga alamat di siya makatapat kasi nga salat pa kong magbida. 20 anyo sa 35, sabay nakapag-flip top tang ina. Isipin mo, 15 years ahead ka na, naging kabatch pa kita! Nakatrito sa'yo si Blaser, tanga! Ano yun? Di ka sineryoso ng maayos? Tanga pag di maganda trabaho ng kagawad sa SK yung pinapatapos! Kaya ayusin mo umanggil! Huwag mo daanin sa multi kasi maliit lang yan na parte ng sulatan. Diyan mo kay Nego G pa to na lagi kayong tagilid sa Bulacan! Ibahin mo to sa mga liga mong napagkampyonan. Hindi mo deserve mahanay sa amin. Hindi kami cheap! Talipapabo yan tangkilikin ka alanganin. Pamoso man o silip! Tanaw ko sa yung gusto ko't hangarin at hanggang silip ka nalang Pamoso kukunin ko yung para sa akin. Time! Game! Gigil na gigil yung mga bara. Porkit magkahawig kami ni Pex, ginagaya. Ikaw nga, may narinig ka ba sa akin porkit mukha kang Flick G nung hindi pa siya chakra? Takinan nito eh. Yo, hanip sa delivery 10% mahinahon, tapos 90% galit ang putang ina. Kaumay, di ba? Gantong-ganto mga spoiled brat kung sagot-sagutin magulang nila. Sa tingin mo, lamang ka sa akin sa lakas ng boses? Diyan mo ako susubukan kanain? Eh kahit nga round mo na, yung crowd parang mga bingi kasi tinutulugan ka pa rin. Alam niyo ba kung ba't laging pasigaw mag-rap tong bobo? Kasalanan ng mukhang otlum niyan lolo. Bata pa lang kinukulong na sa small room yan loko, tas patutugtugan ng matataas sa tono habang yung volume nakatodo. Speaking of lolo, sinabihan mo si Master Pete na pinipinggir niya yung pangalan niyang babae kapag may regla kanyang misis. Saan mo naman nahugot yung boka mo? Halatang di mo lang makalimutan yung trauma sa'yo na ginakol ka ng lola mo. Yung nangyari talagang grabe daw.
Imbis na close open, yung unang tinuro sa kanya, up and down. Pero kahit foul, ayos lang daw, lalo't nasa araw siya ng heavy gut. Sa tuwing problemado, si Grandma naka-ready agad. Di siya hinahayaan, bagkus inaalayan siya ng helping hand. Huwag ka na todo mag-deny, nilolo ka ni Manay. Bilang patunay, di pa naglalaba yung lola mo, amoy sunrock sa iyong kamay. Ikaw ang pinakamabait niyang apo. Very nice. Dahil sa'yo, hindi siya pagod mag-exercise. Pasensya na kung yung kadiring vibes kailangan ko pang i-describe para patunayang ikaw yung halimbawa na totoo yung Epstein Files. Pero may nasilip lang ako sa kanyang hilig, mga pare. Ito'y madalas at di malimit nangyayari. Pagkatapos niyang umatake, para siyang nagtitinga palagi. Hindi ka na-influensya ka ng galing. Naging undefeated ka ng di sinasadya. Parang matandang bungal na pinagdidikit yung gilagid. Kadiri yung tactics. Hindi ka naman boksingero, Calix, ba't para ka nag-aayos ng mouthpiece? Di rin naman pustiso yung front teeth, pero gets ko, nahihiya ka lang aminin. Kakasama mo sa kagrupo mong addict, meron ka ng mannerism. Kaya sa susunod kung sasabihin, di mo na magagalaw yung ngipin. Di ka naaarting nagtitinga dahil sa labang to wala kang kakainin. Di ako nauubusan ng bala, malawar machine. Kaya tuktok ng pedestal, wag mo nang akyatin. Mga dakdak ko, sure na pang 5-0, parang Aaron Gordon at Zach Lavine. Patay ka sa biglaan, parang drive-by, tatadtarin kita ng highlights. Mga yung gabi, magmumukha kang Cesar Montano kasi di mo na aabutan yung sunshine. Ikisa kang walk type na panay style bite, ako mala Omar Baliw kasi high minds. Matatanong mo yung sulat ko, lahat pataas, parang siniseta pa yung punchline. Hindi ako pumunta rito para makipaglaro lang di puta. Ako'y nandito para mabigo ka. Unknown ka na ulit matapos kung takpan yung pangalan mo sa poster ng resulta. Kaya kahit dumugol ka pa ng oras kasama iyong mga partners na banban, say goodbye Mr. Half Hours kasi hanggang quarters ka na lang. Yo, game. Sabi niya kay Ed sa pulo, tignan ko lang kung sa mga SS ko, makayanan mo pang maging stay strong. Makayanan mo pang maging stay strong? Wala ka ba sa focus, ina ka? Sa pulo ka lumalaban, tas minomotos mo sila? Paano ko bibilib na kampiyon to ng pulo? Kung yung mga nakalaman niya, kundi nabubuwang tanga. Second round mo si Martri, tas nung announcement, namumutla ka pa? Nauga sa hari ang puta. Gago, meron akong batayan. Alam mong meron si Martri Pams, takot na takot ka pang mawalan. Pero laban niya kay Manuel, may tumatakto na linya. Halos buong motos na tuwa. Kahit sino naman siguro mapaparibat pag binato ka ng robot sa muka. Takin na kung ako yon, babatuhin kita ng marmol. Lapitin ka ng special child, tol. Pero alam mo, anong special sa'yo? Kalmado ka lang mag-rap. Aminado, yung iba tulad ko, puro sigaw. Pero putang ina, di nun matatago mga writtens mong hilaw. Kasi pansinin nyo paano yan umanggil. Pinipilit niya yung sitwasyon para sa punchline o wordplay. Sobrang wakat dali niyan. Konting rhyme scheme, expected punchline, tas reference na malaliman. Ikaw ang madaming katunog. Kaya paano kagimbal to sa palitan? Kala ko ba pamoso ka, ba't pamilyar pang karaniwan? Ano yun? Tahimik ka lang sa una pero rock. Huwag kang bumabaron, Geisler. Sa paramihan ng suntok daw hustler, pero di creative angle. Iba yung may quality hook sa efficient sniper. Iba yung technical wizard sa volume puncher. Kakatsupa mo yan kay Unico. Oo, isa siya sa dahilan kung ba't ka andyan. Kasi binitbit kang buwisit ka. Oo, sidekick ka lang ng parking. Ikaw yung kicker niya. Pero ngayon, kay Nego G ka na. Anyari? Dami bang wordplay na inoffer? Iniwan mo si parking boy, tas pinalit mo si enforcer. LTO. Tangina mo, kaya ka nahawa ng wordplay eh. Naalala mo to? Ako si Pamoso, na sa pangalan may oso, kaya patay ka gamit bare hand. Tangina ganyan katawan mo, oso ka? Paoso ka? Pinipilit mo na naman yung sitwasyon sa wordplay. Isip di na lumago. Eh sa payat mong yan, Pamoso, mukha kang sigbin na tumayo. Taka na pag puro multi ba mananalo?
kahit pilit suntok nitong gay, gago di yan panitigan ng rimang napilitan, maigihang may linyang ma-obtain, mga tirang pambihirat ng hiwa at di lang for pain. Ngayon na, kitang madali lang mga tira at yung nakila complain na hindi connect-connecta lahat porket dinadaan mo sa syllable chain. Kaya galingan mo, Pams! Dapat solid. Pag nang balahura to may lalapag, walang duda tsak may babakat. Pag mga buhat to di nasalag. Pag nauluhan niyang bumbunan, di lang buko lang malalasa. Parang nakipagbusuhan ka pamoso, tas kay Takamura ka pa natapat. Walang palag. Malala na sugat, nagkalat pa kipunas po. Takamura nga, alam mo ginagawa nun sa mga osong tulad mo. Kaya ngayong tagpasan di lang kat, talagang sukat sumagbang. Masamang senyales ang hatid, akala mo pulang buwan. Kung yung bato ni Manuel hindi tumalab, simula mo na mag-unat-unat dyan. O Direk Bergie na sobrang lusog! Kaya mo sabihin ko lang yan! Time! Game! Yes! Alam nyo naman, si Pamoso talagang grabe mag-rebat. Laylay kasi yung round niya, binato niya si Derek Bergie para meron siyang maibato mabigat. Wala na, time na, putang ina. Nang ina nito, umaasa pa sa mga crowd ng puta. Takamura, ito puro kaululan. Sakto, ninakaw mo rin nung linya ni Unico nung laban namin sa sunugan. Bobo. Sinisita pa nito yung Stay Strong. Napakamoron. Kamusta naman sa Half Hours at Mega London? Yo, alam nyo bang nagtitinda to ng Tipsy Treats? Yung candy at jelly na may halong alak para sumarap. Sa kanya, 20 lang isa, pero sa unang kagat, mahawi ka agad. Imbis na ilayo yung kabataan sa bisyo, ikaw pa mismo nag-e-endorso. Hindi na nga yan legal, tas mga inaalok mo pa, mga wala pang 18. Bago mag-ahon 16, nag-post pa to, feel na feel. Abutan na lang daw sa venue, tapos appear. Sobrang negosyante, gusto pa yata kompetensyahin yung flip-top beer. Kaya ayun, nag-disappear. Yung kanyang tinitinda kung titignan mabuti. Parang main event lang nung gabing yon kasi nga yung tipsy niya nalugi. Speaking of ahon 16, naalala nyo to? Kulong na yan, mga kurakot. Halos lahat nun nagrarant. Habang tayo sama-sama sa chant, ito si SK nasa gilid, nonchalant. Pero alam ko hindi yan kurakot. Sa katunayan, motor yung unang binili niya sa pondo. Huwag mo na kayo tumawa mga loko. Ginawa niya yun para mabilis niyang puntahan yung mga hihingi ng saklolo. Talaga. Pangalawa niyang project, bumili siya ng iPhone. Kasama yon sa kanyang plinano. Para naman daw mabilis niyang ma-replyan yung mga nagre-reklamo. Pangatlo niyang project, pinaayos niya yung bahay nila. Bagong tiles, pintura sa pader, pati na sa ceiling. Para daw komportable yung place kapag nagmi-meeting. Tangina mo, baby crocodile! Buhaya ka sa kaban ng bayan, tanga. Bagay sa'yo mga barang pambaba, kaya dapat sa mga katulad mong Crocs, apak-apakan talaga. Nung inangguluhan siya ni Dave Denver at Kilan tungkol sa pagiging SK, nag-rebat siya ng bola. Feeling varsity talaga si tropa. Buhaya sa bola ang puta. Alam mo ba pag dinoble mo yung ball, magulo yun? Yung mga pasa mo nagiging paasa kasi wala ka nang maisip na iba. Nagmumukha ka tuloy sinungaling king ina ka kasi wala kang isang salita. Huwag ka na mag-deny. Isa kang bulerong na uubusan ng ire-reply. Dapat sa compliment battle ka na lang nilagay. Total, bola lang kaya mong ibigay. Unang subok niya ng pedestal, binata-bata lang siya ni Kilan gamit angle pang bakla. Pangalawang subok, binarag siya ni Kilan kaya sa first stage naglag na. Di umubra ka na Supremo at Kilan, kaya itong nameplay ay akma. Pedestal tournament parang politika, pagdating sa SK, bagsak ka. Kaya huwag ka nang umasa sa ikatlo, lalo't kasali ako. Aming initials parang katinig, di ka makakaiskapo. Ako ang aabante sa susunod na level dahil sa mga laro kong pamatay. Itong SK na posterized kasi walang botong matataglay.
Wala nang bungang makukuha sa panay punto na sablay. Sinibak ko na agad tong SK bago pa maging punong barangay. Dalawa na ang napasa kamay na kung mag-construct, halatang low budget. Kung ako sa'yo, Siege, umalis ka na sa bracket. May bubuksan pa akong casket para tapusin yung ghost project. Tangina ngayon. SK jokes, tangina napaka-lame yan. Lahat ng reference mo sa SK, binanat na ni Pistol kay Shernan. Tangina mo, ikaw yung magnanakaw, tol. Napanood ko yung laban nyo ni Pilos noong 2019. Tumatak sa akin yung linya mong, sige nga, kung malaki nga titi mo, pakita mo sa akin. Grabe ka request, Pams. Anong klaseng fetish yan? Bakit gusto mo makita yung Dragon Balls ni Tenshinhan? Ano yun, susukatin mo? Nang hindi sinasadya? Yung ibang kalugar mo namamakla, tas ikaw nababakla? Napapansin mo ba mga comments sa'yo? Namimiss daw nila sa'yo si Apex. Yee. Alam mo yan, di yan imbento. So kaya ka magaling kasi may resemblance, hindi sa sulat mo at berso. Pantapal ka lang pamoso kasi may namimiss silang disenyo. Di ka pamalit sa haring araw, sinag ka lang ng butas na yero. Kaya anong out na si Idol? Ito si Pams, oh. Sa halagang 350, mapapanood nyo si Pex. Talagang nostalgic dating. Swerte mo, wala na yung urig, mas ma-appreciate ka, galing. Kahit maulit ko yung angle, yung paggaya, di mo naman matitigil gawin. Tumuldok na si Apex, pero yung apostrophe niya, paningit pa din. Takin na ano yun? Mas matanda ka sa kanya, tas ginagaya mo siya? Paano naging solid opponent to? Anong hindi, ikitang-kitang toting-toti itong otits nyo? Tanginang to, sobrang proud sa kabaro, sinuot yung style, wala na atang delikadesa. Sumali pa ng legit check rap challenge, nanggaya ka lang ng etiketa. Pero siya si Pamoso, ang nag-iisang Pamoso, magcha-champion daw sa lahat ng liga. Parang si Makoy lang ang puta. Kung usapang title, ikaw si J Black, malakas naman pero kasuya. Low expectation, mukhang kawawa. Ang daming factors na nakuha. Kinumpara kita kay J Black at Diwata, pero di ka dark horse ng turna. Kaya tang ina mo, Ervin Pacalda, magtinda ka na lang ulit ng shawarma para kahit papano may mag-gain dyan. Itong papampam na pumuposte, pabababain parang Nate Man. Sisiguraduhin kong mapapahiya sa ipapamukha ko to Pexman hanggang makita nyo tong si Pam nasa sulok, naka-facepalm. Ano, undefeated ka dito? Di araw-araw Pasko, Pams. Kaya ba't nagbabalak pa din? Ano bang inaasam, hinahangad, tinatalang gawin? Pinupulido ko tong tagpasan at di ko papalagpasin. Ito na yung panahong may nagsabi sa'yong may makakatapat ka din. Kasi pagtapos ko kay Mastapit, ikaw. Puro matatanda pala ka bracket. Puta, napansin ko lang lately. Ang sarap magkampiyon pag gantong walang nakalaban na grade 3. Kaya magpatulong ka na kay Unico at Negi o kung pulan mo na bestie, patong-patong kayong uubusin, isang balot ng tasty. Finals ang aking bestie, ang kalibel mo si Kenji. Pagtapos kita na ma-XP, dagdag ka na lang sa aking XP. Pakiligpit na to MC, Casper o Siege na sa stage 3. Kanina pa kita tinatagpas, di mo na kailangan mag-semi. Kaya hanggang dyan ka na lang sa quarters. Huwag mo na asamin pa magkampiyon. Panindigan mo pagiging famous one, pamoso, basta magpapampam ka lang, chong. Sikapin mong maging sikat. Magbubunga din mga aksyon. Pero mas makikilala ka na ngayon, pamoso, bilang tinalo ng unknown. Time. Motos Battle League, Tagpasan 6, Pedestal 5, Quarters. Kung nagustuhan niyo, mag-ingay ba kayo isang beses para sa kanilang dalawa? Calix versus Pamoso. Siyempre gusto kong magpasalamat sa Pablo Resto Bar and Billiard sa pagpapairam ng venue. Silipin nyo lang yan sila, dito lang yan sila sa tapat ng SM South Mall. Sa suot ko 100%, siyempre diskarte sa kalye. Blacksmith Jewelry, maraming salamat. Sponsor natin yan ng championship ring ng Pedestal 5. Pero yon, boto ng hurado, mag-a-advance sa semifinals, 3-2. Mag-ingay para kay Pamoso. Shoutouts kay Carlos. Congrats.
Di ko alam kung bakit sa akin yun, pero tangin na lakas si Calix, para sa akin, kanya yun. Shoutout sa Probado Clothing, kay Mayor TV, sa Hypebeat, Ship Clothing, kay Denden Ramos, Joker ng Territorial Rap Battle League, Carl Ian, Brian Ruiz, kay Mac Lloyd, Sariles G, CPMM, Mads Pete, Baluarte, sa asawa ko si Angelica, sa mga anak ko si Aliyah, si Elijah, tsaka si Zero. Maraming salamat. Calix yun, kay Calix yun. Tangina. Yeah, tangina nakatapos din. May nakapagpahinga na. Yun, shoutout kay Pamoso, ang lupit niya doon. Shoutout kay Loloy, Ian, Cyrus, Mark, Lexi, Nard Otep, kay Jess Sason, kay Jillian, I love you. Siyempre sa Ship Clothing, sa Real Jokes, sa Black Manila, sa Crown Manila, siyempre sa Killions, yun, Unhinged, at yun, salamat sa suporta. Yan, bawi, susunod. Ayun, isa ako sa bumoto kay Calix. Sobrang dikit ng battle na yon, Pamoso versus Calix. Pero kasi nung round 1, mas na-appreciate ko yung ginawa ni Calix na parang sinet niya muna yung mood ng tao bago siya magbagsak ng iba't ibang or yung mga malalakas na punchline. Then aside, compare dun sa ginawa ni Pamoso sa round 1, parang binigla niya yung crowd na bakit ito kagad yung ibabagsak ko. Then yung round 2, binigay ko siya kay Pamoso kasi ayun na yun parang yung Pamoso na talagang eto na, parang kanina kasi nung round 1 pa lang ni Pamoso parang kinakapapa niya kung ano yung gagawin niya. Then yung round 2 ayun na parang lumabas na yung Pamoso na pang ano talaga, parang sinet niya muna yung tao, then nakuha niya yung momentum dun sa round 2 gawa siguro ng mga jokes na nilagay niya. Then yung round 3 okay yung rebat ni Pamoso pero hindi ko siya ma-consider as yun yung dahilan ng pagkapanalo niya, kaya yung round 3 binigay ko yun para kay Calix kasi aside dun sa mga angle niya about dun sa SK, parang more on narinig ko na dun sa ibang liga or dun sa mga ibang SK officers na binanat na rin. So, hindi na siya nagkaroon sa akin ng malaking puntos. Kaya yung round 3 ko, binigay ko yung kay Calix. So, 1 and 3 binigay ko kay Calix, yung round 2 para kay Pamoso. Pero pros pa rin kay Calix, congratulations Pamoso. Ayun, congrats. Binoto ko si Pamoso. Isa-isa lang natin yung round 1. Medyo nagbebelo pa lang si Pamoso dahil siya nga nauna. Then pinasukan agad ni Calix ng round na sobrang balance. Patawa muna, then punchlines, then tawag dito, rhyme scheme naman sa dulo. So sobrang balance para sa akin. Ang ganda ng bungad ni Calix, malaki lamang. Ayun, round 1 kay Calix yun. Round 2, ayun, dun bumawi si Pamoso. Mas lumabas talaga yung Pamoso na talaga, na maraming suntok. Then sa round 2 ni Calix, nag-aantay ako ng panibagong play. Kaso nga lang, parang the same pa rin yung play na ginawa niya sa round 1. Pero malakas pa rin, syempre balance talaga. Kaya tutuwa ako kay Calix panunod ako kasi sobrang balance na kanyang round, sobrang perfecto para sa akin. Pero mas gusto ko yung kay Pamoso unorthodox. Round 3, ayun, dahil nga dun sa ending ni Calix, dun sa mataba na tinapon niya, yung rebat ni Pamoso, isa yun sa mga pinakamalakas na rebat na narinig ko sa Motus. Ayan. Tapos yung round 3, sa round 3 nga nila, nagulo na ako kay Calix tsaka kay Pamoso. Kay Pamoso doon, sa round 3 pa rin. Then kay Calix, sobrang balance pa rin. Naghahanap kasi ako ng bagong laro. Kumbaga, 1, 2, 3, pare-pares na nakita ang laro. Kumbaga, yan, para sa akin, round 3, Pamoso. Pamoso, 2-1. MP3, binigay ko yung boto kay Pamoso. Round 1 sa tingin ko parang dinidisplay pa lang ni Pamoso yung pagmumulti niya. Wala masyadong linya na naglanding. At sa tingin ko naman kay round 1 ni Calix, parang mas kumpleto. Marami siyang mga punto na maganda, mga bars na mga solid na mga bars. At saka nandun yung presence niya, pinakitaan niya rin ng multi. So round 1 binigay ko yung kay Calix. Round 2 naman dito, medyo uminit na si Pamoso. Marami ng mga linya na lumanding. Sa tingin ko ito yung pinakadikit na round kasi sa round 2 din ni Calix nandun pa rin yung pagiging agresibo niya, yung mga lines niya, yung mga punto at saka pinakitaan ulit ng malupit na mga rhyme scheme. Parehas naman sila magaling mag-rhyme pero sa tingin ko round 3 yung naging deciding factor ko, sobrang lakas nung rebat ni Pamoso dun sa ng mabigat. Tsaka nakakakuha pa rin siya ng reaction at yung alam mo yung mga linya naglalanding pa rin. Habang kay Calix naman, feel ko naging stagnant siya at mas nalakasan pa ako sa mga earlier rounds. So, round 3 at saka 2, Pamoso. Yun na, Jen nga pala ng 7 Heads and Sicilian Gambit, yun na. Congrats kay Pamoso, binoto ko si Calix. Round 1,
Para sa akin, yung ginawa ni Pamoso, okay naman. Pero para sa akin, sakto lang yun. Hindi pa siya ganun kabigat or hindi pa siya ganun ka-focus o yung area niya pataas siguro para sa akin. So, yun, round 1 binigay ko agad yun kay Calix. Then round 2, doon ako nahirapan kung sino pipiliin ko. So, round 2 kasi, ayun na, lumabas na yung tunay na Pamoso. Sa mga napapanood ko sa kanya, ganun talaga siya. So, tapos yung round 2 naman ni Calix, ganun pa rin yung aggressiveness niya, yung delivery niya, solid pa din. So, in-skip ko muna yon. Yung round 3, malinaw para sa akin kay Pamoso yun. So, kasi binasi ko siya per round So, yung round 3 ni Pamoso, naribatan niya yung round 2 ni Calix. Hindi ko alam kung kung buburay ko yung round 2 ni Calix or ibibigay ko yung round 2 kay Pamoso, parang ganun. Kasi naburado niya Pero kasi per round ko siya binasihan. Yung round 2 binigay ko kay Calix. So, 2-1 Calix. Congrats kay Pamoso. Yo, Joy Pax. Isa ako sa mga bumoto kay Pamoso. Round 1 para sa akin, malinis yon para kay Calix. Napakaganda nung materialis ni Calix doon. Round 2, sobrang din ng round 2 ni Calix. Ganon din yung kay Pamoso. Para sa kanya, draw yun Kaso lang nung lumibat si Pamoso sa round 3, para sa akin, burado na yung round 2 ni Calix. Round 3, binigay ko to kay Pamoso, malinis para sa akin itong round 3. Kaya, ganun yung naging desisyon ko. Pamoso.